Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong mga kamanlalakbay. Nandito na naman tayo sa ating Saturday Habit, ang Pueblo Amante de Maria. At ako na naman pumuli ang inyong kasama, Father Franz, dahil po ang ating main host na si Father Nante ay medyo busy sa mga panahon natin ngayon. Pero kasama pa rin natin ang ating pinakapipitagang author at kuya ng mga damban at basilika sa Pilipinas, Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa second part ng ating episode para po sa our National Shrine of Our Lady of the Abandon, doon po sa Santa Ana, Manila. At syempre po, Father Franz, alam ko na po, natutuwa tayo muli na kamakasama po natin yung ating mga guests sa araw na ito, no? Sino nga po ulit sila, Father? Ang makakasama ulit natin ang ating mga guests ngayon, si Brother Erwin at si Brother James. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo, Brother Erwin, Brother James. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong sa mga manlalakbay. Viva la Virgen, kapayapaan at pawang kabutihan po sa lahat ng mga kamanlalakbay. Ayan. Okay, no? So So, Kuya simulan Ivan, po natin. ngayong episode na to, no, patungkol naman sa kanilang dambana Oh, na yes, Our opo. Lady of So, the Abad. center po tayo ngayon doon sa kanilang shrine. So, syempre, bilang pauna na po sa pagtatanong natin sa ating dambana, no? So, ano po ba yung kwento tungkol po sa pag-apply nitong ating pong National Shrine of Our Lady of the Abandon? So, paano po nakamit ng simbahan na ito ang napakagandang titulo bilang isang pambansang dambana? Actually, hindi ako direct na involved dun sa Mhm. naging preparation for the application as National Shrine. Pero narinig ko lang sa mga kwento-kwento na kung paano yung naging kung paano yung naging proseso. Well, basically, si pinangunahan to ni Father Esmeraldo Enalte. Siya pa yung parish priest and rector during that time. Wala pang rector kasi parish priest pa lang, no. And then the excom, which is ang pinaka nangunguna is si Brother Ernie Panis. So si Tito Ernst, as we fondly called him, no, siya po rin yung dating siya rin po yung dating chairperson ng Santa Ana Heritage Conservation Board. So Mm. siya po yung basically talagang mentor naming lahat, no, when it comes to kasi yung wisdom niya, yung knowledge niya, at saka yung fervor niya to apply for the national shrine, or the shrinehood ng church. Based sa kwento niya, kasi nung ano pa daw, nung 1970s pa daw, parang meron nang nakalagay na marker ang simbahan as national shrine. Pero parang hindi daw ito official. Pero dun sa simbahan mismo, may nakatayo na nakalagay na national shrine. Kaya parang ang sabi niya, ang ironic naman kung hindi i-apply yung talagang kung paano yung magiging tamang Hmm. proseso. And Na then official talaga. No? yun nga po tapos siguro tedious na process na siguro parang kagaya ng accreditations, no, mga documents, historical documents, proofs na itong simbahan na to ay nag-ooperate ng mga liturgical celebration or talagang nagkakandak ng mga charities, etc. Wala akong idea about the technicalities. I think pareho yata kami ni Kuya Erwin din na hindi masyadong familiar. Pero isa rin dun sa mga naalala kong kwento ng preparation is actually nung ano na pala to, nung announcement na to. That was Mhm. January 2020. 2020. Wala Mhm. pang pandemic. Pero putok na yung kwento ng COVID, o putok na yung issue ng COVID during that time. Nagaganap yung Parish General Assembly namin sa St. Mary's Academy nung time na yon. And then um, may nag-text kay Father Echi na
Oh, ano na tayo? Approve na ng CBCP kasi kasabay ng General Assembly ng CBCP yung yung General Yung Assembly senior. namin that Mm. time. Tapos yun, may nag-message kay Father Echi na approve yung shrinehood, ganyan ganyan. Tapos edi nagsigawan kaming lahat as in sobrang joyous nung nung atmosphere. Nawala na kami sa ginagawa namin kasi medyo tutok kami sa ginagawa namin para doon sa General Assembly, sa mga program, sa projects, etc. Tapos nagsayawan kami, yung pinatugtog bigla yung aming kanta na Halina't Dumulog. Sobrang joyous nung nung moment, parang sobrang cloud nine yung experience. Tapos naiyak kami. Sobrang blissful nung moment na yun. And Mhm. then when pandemic came, medyo na-discarril yung namin, yung preparations namin. Tapos pinush through na lang po na inuna muna yung dedication ng church kasi based dun sa mga historical documents, hindi pa rin daw pala na-dedicate yung church in the name of Our Lady of the Abandon. So, nauna muna yung dedication ng church Mm-mm. hanggang nagkaroon na ng misa o misa mayor para sa official na declaration as National Shrine. So, yun yung kwento nung nung kung paano naging shrine, national shrine yung Our Lady of the Abandoned Church. Yun. Galing, no? So, nandun yung talagang Imagine ko yung kasiyahan ano, nila nun. oo, no? Na nakakatawa talaga may yung experience ng kanilang pag-alam po dun sa balita. Hmm. Ah, Ayan. Father, baka may tanong po kayo sa kanila. Opo, no, bilang isang dambana ngayon, no, mahalaga dito yung buhay liturhiya, lalo na yung misa at kumpisal. No, gaano po karami yung mga pagdiriwang ninyo ng mga sakramento sa dambana at paano nyo iniimbita yung mga deboto na magsimba at mangumpisal? Yung sa mga liturhika at pangungumpisal, um, usually po may kumpisal naman po bago magsimula ang misa. Ang misa po tuwing weekdays, isa sa umaga, 6:30 po ng umaga at sa hapon, 6:30 ng gabi. Napapansin po namin, may mga nag-uumpisal naman po bago mag-misa or yung iba namang parokyano after po ng misa. But usually po, kapag First Friday, may mga nangungumpisal po ako nakikita sa hapon. At lalo na kapag Holy Week, Lenten season, talagang everyday po may mga nangungumpisal na nag-approach po sa mga convent boy o sa priest para magkumpisal. Ang nakikita ko po usually mga matatanda, nangungupisal. Um, and then sa liturgy, pag Sunday po, 5 po ang misa sa umaga, ganyan din po sa hapon at gabi. So nagsisimula po yung misa sa umaga ng alas 6:30 po hanggang 11:30 po. Tapos after po ng misa sa umaga, meron pong sakramento ng binyag sa ganap na 11:30 ng umaga. At sa hapon po, nagsisimula naman ng misa alas 3 ng hapon at yung huling misa po sa gabi ay 7:30 po ng gabi. Marami pong Marami pong parokyano at mga bisita at mga nagsisimba na talagang maraming tao po sa simbahan. Kahit makikita mo sa online mass, ang online mass po makikita nyo nakatelevise siya ng 10:30 sa umaga at 6 o'clock po sa gabi. Yun po yung aking observations po sa aming National Shrine. Oh, no, dami po nilang schedule, no? So Kaya nga, nakakatuwa po punong-puno. na maraming opportunities para po sa reconciliation at saka po sa makasama ang Panginoon po sa Eucharistia. Father, medyo mahaba na po ating kwentuhan, ano? So mukhang kailangan na po natin magano sa sharing. Tama po ba? Opo, sharing na po tayo. Sige. Kaya tinatawagan natin na magbabahagi naman ngayon, no? Sa ating sharing kasama si Brother Ivan. Ayan. Viva la Virgen po, mga kamanlalakbay. So nakakatuwa po na makasama po natin ngayon ang isa pa muli na deboto ng Nuestra Señora de los Desamparados de Manila na magbabahagi po ng kanyang kwento tungkol po sa pagdedebosyon niya sa Mahal na Birhen. So narito po ang chairperson po ng Santa Ana Heritage Board. So si Brother James Morales. Viva la Virgen, Brother James. Viva la Virgen po, kabutihan
kapayapaan at pawang kabutihan po para sa lahat. Okay. So, siguro start lang po tayo with a simple no. So, paano ka personally nagde-devotion sa Our Lady of the Abandon of Manila? So yun na nga po, nabanggit ko kanina no na ah, una kong una akong na-attract na mag-serve sa Simbahan ng Santa Ana, as we fondly called it. No? That was 2008. Fourth year high school ako noon. And bata pa lang ako, mahilig na ako magbasa ng mga history books. And Hmm. yung nanay ko, pinakwentuhan niya ako tungkol sa mga bayani, ganyan. And yun, naging favorite subject ko yung Araling Panlipunan. And nung high So, school, yun yung height talaga na sobrang interested ko dun sa subject na uh, sumasali pa ako sa iba't ibang contest. And then, yung isa kong kaklase, nagsiserve na pala sa church, sa Santa Ana Church. Nung bata pa lang siya, parang elementary pa lang siya, nagsiserve na siya sa children's choir. Tapos sabi niya, Hoy James, baka gusto mong magsakristan. Di, sabi ko, sige, saan ba? Ganyan. Sa Santa Ana. Tapos, nabasa ko yung kwento. Doon nagsisimba kami sa Santa Ana, kaming family, pero hindi pa ganun ka, yung parang Sunday oo. na nagsisimba lang, usual na mga Yung usual nagsisimba. lang, oo. Parang, ayun, ganun lang. Tapos, meron akong nabasang kwento or nabasang historical data na dun sa Santa Ana, unang nakahukay ng napakaraming mga artifacts. Pre-colonial period pa. So, Oo. sabi ko, napaka-interesting. So, yun yung humatak sa akin kung bakit ako nag-serve doon. Tapos nabasa ko rin na yung storya ng Berhet na gano'n na pala siya katagal. Gano'n na pala siya ka-antique. Siyempre pagka mga antique or mga matagal, yung mga history buff, talagang parang na-attract din eh. So, yun yung naging reason ko kung ba't ako nag-serve doon sa simbahan na yun. So, nung time na nagsiserve na po ako doon, si Kuya Philip, kasi ang oras ng serve ko as sakristan is 5 o'clock ng madaling araw. Tsaka 6. Nung mayroon pang 5 a.m. tsaka 6 a.m. Though yung 6 a.m. ngayon still 6 a.m. pa rin naman. Pero before may 5 o'clock a.m. kami. Tapos, yun. So, hindi ako namimintis or hindi ako a-absent dun sa oras na yun. Consistent ako sa 5 a.m. Which is unusual para sa isang kabataan na nagsiserve sa ganung oras kasi nga Aga. nakakaantok ang aga, tapos yung mga kasama puro mga matatanda, ganyan, puro mga season. Tapos there was a time na in-invite ako ni Kuya Philip. Yun nga po yung dating kamarero na James, baka gusto mong maki-breakfast sa amin. Nagbe-breakfast sila after ng 6 a.m. mass. So, 7 o'clock. After nila mag-rosaryo sa Kamarin, nagbe-breakfast sila. Kasama yung mga oldies din, na mga lola-lola, tita-tita, ganyan. Tapos, sabi niya, kinikwentuhan niya ako ng kinikwentuhan niya ako ng storya ng Nuestra Señora ng Valencia, yung kwento niya simula nung bata pa siya na nagsiserve na siya sa simbahan, na karay-karay siya ng kanyang nanay para magsilbi no sa mahal na birhen. So, tapos simula nun, nagpupunta na ako sa Kamarin. Hindi dahil syempre add-on na lang talaga yung may pagkain. Kapag kabataan talagang ang attraction din sa pagkain, ganyan. Iba yung naging dahilan ko kasi nakikita ko iba yung atmosphere na binibigay ng Kamarin. Napaka-homey, napaka-welcoming, tapos makakaharap mo pa yung mahal na birhen. So yun yung isa sa way of devotion ko, yung umaakit ako sa Kamarin kapag halimbawang wala pang oras ng serve o di kaya after ng serve, di kaya kapag nag-aabang ako sa ibang misa na kulang yung sakristan, tatambay ako sa Kamarin, yun. Hmm. Tapos yung isa ko pang way ng pagdedebosyon sa
Mahal na Birhen ay yung siguro kapag halimbawa may bisita ng sa simbahan, mga turista, pilgrims, talagang yung pagkikwento ko o yung paglalahad ko ng storya ng Mahal na Birhen is talagang bigay todo, no? Ah, Kasi kasi gusto ko siyang makilala pa ng ibang tao and at the mm, same time, napakaganda ng storya ng Mahal na Birhen ng Valencia na mm, in connection pa rin naman sa Mahal na Birhen ng Santa Ana kasi yun kumakalinga din dun sa mga batang nawalan ng mga magulang, nagkaroon yes. ng mental health problems. Dito Mm, ganun din, yung mga kabataan na, na walang ng magulang, yung mga tao na may mental health problems, pareho ng mm. kwento. Kaya sabi ko, nag-usap ba silang dalawa na ganun yung parang ganun yung may isip natin. Ano? Pero hindi eh. Mm, Napaka-coincidental pero kung mapapansin natin, yun parang divine intervention na same talaga ng devotion yung yung pinapakita, yung same yung spirit na pinapadama nung pagde-devotion yun. sa kanya. So, yun po Oo. yung mga ways ko kung paano ako nagde-devotion kay Ola. Yes. No? Bukod dun sa Um, pag-attend sa mga activities ng parish. Ayun. Siguro ito na lang kasi nakita ko naman yung kung paano mo na nakikita po yung pagiging patrona, ina ng Mahal na Birhen, ano. So, meron po ba kayong parang special experience na talagang sa pagkakaroon niyo po ng experience sa ito sa Birhen po ng Desamparados ay parang nasalo po lumakas yung inyong faith, tapos nagkaroon pa po kayo ng enthusiasm na maging deboto sa kanya. So, ano po yung experience po na yun na maikwento niyo po sa amin? Meron kasi kaming parang hindi ko alam kung matutukoy ko siya as urban legend or myth or or Aha. parang pamahiin, no, or meron isang kwento kasi na kapag halimbawa nagdadasal ka daw sa Mahal na Birhen at kunyari na nakaupo ka po sa pews, no, at nakatingin ka sa kanya, kapag yung hikaw or pulseras or basta pero mas particular daw po sa hikaw. Kapag yung hikaw daw ay kuminang, ibig sabihin daw magkakatotoo daw yung mga pinagdadasal. No? In Catholicism, uso naman talaga minsan yung mga ganyan. No? So, nung may nagsabi sa akin na gano'n, syempre hindi ako naniniwala una. Parang ang ano ko lang naman nun, sige, dasal, dasal. Feeling ko yun naman talaga yung pinaka-essence eh. Hindi na natin minsan kailangan ng mga gano'n Pero yun nga, syempre ina-acknowledge pa rin naman natin yung mga ganitong klase ng mga phenomena. Okay? So, that was the time na nagdadasal ako para makapasa ako as licensed teacher. Kasi isa rin po akong teacher, no. Pinagpatuloy ko po yung interest ko sa araling panlipunan. Kaya ako po kinuha yung education, major in social studies. Mhm. Um, Actually, marami na po akong instances din naman na nagdadasal talaga sa kanya. Well, una yung kasi 'di ba po ang education 4 na taon lang. Bumagsak po ako sa ilang subject ko kaya nagkaroon ako ng problema. Nagdasal ako sa kanya na sana wag niya akong hayaan na bumigay kasi pang 5 taon ko na po sa kolehiyo na baka mamaya kung kailan pang 5 taon ko na bigla pa akong maligwak sa school na kung saan Ah, ako nag-aaral. So, yun talagang grabe yung pagdadasal ko sa kanya. At tinulungan niya ako na hindi mapaalis o hindi maligwak dun sa school. Tapos yun nga po, yung pangalawa, yun na sinabi sa akin na magdasal ka di kaya kapag kuminang yung kanyang hikaw, magkakatotoo yung yung wish mo. Yun. Pangarap ko, wish ko talaga na makapasa as licensed teacher eh. Kasi nga, sabi ko, kailangan one take lang. Kailangan hindi na tayo magpaulit-ulit pa kasi panganay ako, gusto ko na matulungan ko agad yung pamilya ko, mga kapatid ko. Ah,
wala akong backup plan. Masyado na, yung 5 taon ko sa kolehiyo, masyado nang matagal yun. So, Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong mga kamanlalakbay, no? Narinig natin yung pagbabahagi ni Brother James, no, ng kanyang kwento kung paano siya nagdedebosyon sa Our Lady of the Abandon, kahit na sinasabi nga niya, no, hindi siya parte talaga, no, ng mga barangay na yon na nasasakupan, pero nandiyan siya naglilingkod pa rin dahil naakit siya sa ating mahal na ina. Ngayon naman po, dadako tayo ngayon sa sumunod na parte ng ating episode. Ito na yung last part din halos na ng ating episode, no? Ang ating promotion naman ng ating dambana. No, bukod po sa mismong simbahan, mayroon pa bang mga napaunlad na mga pasilidad ng pambansang dambana para sa kultura at katekesis gaya ng museo, ng lugar kung saan mas lalong makikilala ng mga tao ang debosyon sa Our Lady of the Abandon of Manila? Viva la Virgen. Ako po yung sigurong pwedeng sumagot po, Father, ng inyong katanungan. Since ako po ay isa sa mga officer ng Cofradia, ang pinaka-goal po ng aming organisasyon ay i-propagate yung devotion sa Our Lady of the Abandon. So sa pamamagitan po ng mga exhibit po, bago ang kanyang piyesta, naipapakita po namin sa mga parishioners, sa mga bisita from different places, na maraming namiminto sa Manabi ng Ina ng Walang Magkampo. Last May po, bago po magpiyesa ng May 12, nagkaroon po kami ng 2 weeks na Marian exhibit ng Our Lady of the Abandon. Images po ni Ola. Ito po ay nilahukan ng mga private devotees na may mga imahe ng Our Lady of the Abandon from Marikina, from Bulacan, from Makati. So pinahiram po nila kami ng mga imahe. At base po sa aming observations, talagang natuwa po sila at nagandahan po sila sa mga imahen. At the same time, may mga information po kami nilagay na mga nakatarpaulin. Nabasa po nila yung kasaysayan. At nakita po namin sa mga feedback po na gusto po nila na parang every year magkaroon po ng mga exhibits. Kasi aside po sa Our Lady of the Abandon, we also have Franciscan Saints exhibit. Pag-October naman po yun. So, nakita ko po yung kanilang nakita yung interest po nila sa mga ganun, at nagkaroon din po sila ng interest na maging member ng Cofradia. So kinuha lang po namin ang kanilang mga pangalan at sinabi po namin na mag-attend lang ng First Saturday Devotion, Procession, and Holy Mass. And then we will have orientation seminars. Aside po sa mga ganung gawain po ng propagation ng devotion, meron din mga formation seminars po kami sa Cofradia. New members or old members po, nag-a-attend po ng mga ganong activities. And sa Facebook page po ng National Shrine of Our Lady of the Abandon, nilalagay din po doon yung mga activities po ng Cofradia para malaman po ng buong bansa kung paano po namin naipapalaganap yung debosyon sa mahal na Birhen ng Ina ng Walang Matampon. So may mga nagme-message po sa amin at nag-i-email sa aming parish office ng mga invitations po nila na makikollaborate din po kami sa kanilang activities, lalo na po yung mga nasa probinsya. Kaya nga po, hopefully next year, yung may mga invitation sa amin, makasama po kami sa mga Marian exhibits and Marian processions po. Yun po. Yun, no? Grabe. So, yan po. Marami po mga activities, no? Busy. Ayan. Ngayon po na naideklara po kayo na National Shrine. So, syempre, nandyan po yung iba't iba pa pong mga shrine ng Our Lady of the Abandon. So, alam po natin, ang dami po nila sa Marikina, Muntinlupa. Then, syempre, we have also parishes in the Visayas. So, ano po yung parang mga plano ng shrine para siguro ay mabuo yung parang network or pagsasama-sama ng mga nasabing mga dambana at simbahan? Okay, ako po ang gusto ko pong sagutin po yung tanong niya, Brother Kendrick. Last month po, nagpunta po yung miyembro at officers ng Parish Pastoral Council po sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Abandon sa Marikina. At pinapasok ko po sila sa kamarin, explain ko po yung history ng mahal na Birhen at yung kamarin. And napag-usapan po namin na magkaroon po kami ng collaborative projects tulad po ng mga charity works, at the same time
magkaroon po kami ng isang posisyon po na sama-sama po ang mga original images po ng Our Lady of the Abandon. So hopefully, next year po yun. So since hindi na po namin naidadala yung original image po ni Ola, even sa Intramuros Marian Procession. So I invited them na pwede nilang madala yung imahe nila sa simbahan ng Santa Ana, sa Camarin de la Virgen at magkakaroon ng pagdarasal at banal na misa. So yun po isa sa mga plano po namin. At the same time, hindi lang po dun limitado sa mga posisyon at sa exhibit, magkakaroon din po kami ng mga formation seminars po. And hopefully, magkaroon din kami ng mga pilgrimage. Kasi yung Papadia po sa Santa Ana, we are planning also na magkaroon ng fundraising wherein we'll visit mga churches dedicated to Our Lady of the Abandon. And mapupuntahan hopefully namin yon at the same time. We are also propagating yung devotion ng unang simbahan na itinilaga para sa ina ng walang mag-ampon, which is the Santa Ana Church or the National Shrine of Our Lady of the Abandon. So yun po yung mga yung usapan namin, magkakaroon pa po ng meeting. Yung sa Muntinlupa po, yun may contact person na po ako doon na magkaroon kami ng collaborative projects and hopefully may ginagawa po ako kasalukuyan na article, na libro nakita ko po yung mga ibang articles ni po Brother Kendrick. Ako po ay na-influence na magawa rin ng, ng article tungkol sa nakafocus po sa mahal na bire ng ina ng walang mag. Kaya po natutuwa ako kasi may mga nasend po kayo sa email na mga articles niyo po from your journals po. At nakaumpisa na rin po ako ng mga articles po ng kanyang kasaysayan. Ang simbahan po ng Santa Ana ay may dalawang national cultural treasure. Noong 1966 po, ito po yung sa parish convent po, wherein may mga nahukay po doon ng mga kalansay, mga porcelain. At dati po kasi merong open museum po sa kumbento. At ito po ay nasa pangangalaga ng Philippine National Museum. Yung mga artifacts po doon ay nasa National Museum po. At pangalawa pong national cultural treasure sa Santa Ana Church ay yung Camarin de la Virgen, wherein it was declared a national cultural treasure in 2008 by the National Museum of the Philippines. Kaya po, very rich in culture and tradition and heritage ang simbahan ng Santa Ana. Bilang unang Franciscan missionary community outside Intramuros noong 1570. Ngayong July 26 po, kapistahan po ni Santa Ana at San Joaquin, we are also celebrating the 446 years of Santa Ana Church. So imagine from 1578 at dinala ang mahal na bire ng ina ng walang mag-ampon noong 1717. So this July 26, 446 years na po ang simbahan. Ang mahal na birhen ng ina ng walang mag-ampon ay 311 years na rin po siya na nasa Pilipinas. And next year, we will be celebrating at the 34 years pa, 35 years by 2025 pa yung kanyang canonical coronation. 1991 po kasi yung canonical coronation ng Our Lady of the Abandon. I remember that I was high school that time, first year high school. And I'm glad na na-witness ko po yung kanyang canonical coronation. Kasama ko po yung lola ko at tiyahin ko. So, kaya yung talagang pamimintuho ko sa mahal na biren ay hindi lang po dahil na-experience ko po yung mga activities, kundi talagang iba po yung touch ni Mama Mary sa akin. Nalalo po akong naging malapit sa kanya, naging madasalin, naging malasimba. Lumalim po yung aking pananampalataya. At the same time, pinropagate ko rin po yung pamimintuho sa kanya. Kaya pag may mga pinupuntahan po akong lugar o simbahan, may dala po akong estampita niya, pinabahagi ko po. Yun po yung aking gawain po bilang deboto at the same time, presidente po ng COFED. Nakaka-inspire talaga yan si Kuya Ivan eh. Amen. At Father, siguro doon na po tayo sa huling question natin, ano? Po. Sa ilang mga salita po, paano nyo masasabi na ang dambana ng Our Lady of the Abandon of Manila ay isang tanda ng pananampalataya para sa mga taga Maynila at sa mga debotong dumarayo dito? Okay, ang simbahan ng Santa Ana ay para sa isang simbahang mapagkalinga. Gaya ng nabanggit kanina, ang aming simbahan, merong itong programa na kumakalinga sa mga mahihirap, sa mga abang dukha
no, sa mga bata na walang mga magulang, sa mga tao na nasiraan na ng loob o di naman kaya ay merong karamdamang mental na kanilang nararanasan. Ang simbahang ito ay bukas para sa lahat ng mga gustong magdasal at gustong mamintuho, gustong magdebosyon. Kasi po ang simbahan na to ay laging nakatuon yun nga mula sa linya ng kanta na ang aming ng aming parokya po, no. Halina't dumulog sa ina ng mapag-ampon, mata niyang maamo sa ating nakatuon. Bakit po? Kasi nga nabanggit ko rin kanina, ang kanyang mata o ang kanyang postura ay pakuba, na ibig sabihin ay handa siyang yumuko o handa siyang tumingin sa ating lahat kung tayo po ay nangangailangan ng tulong. Basta po ay magsabi tayo sa kanya, lumapit tayo sa kanya. Kaya naman po ang simbahan na to ay bukod tangi rin sa Maynila dahil gaya ng nabanggit din kanina, ang simbahan na to ang unang Pransiskanong misyon ng mga priling ito sa labas ng Intramuros. At gaya ng nabanggit din kanina, ang kapangyarihan ng Gobernador General at the same time ang Arsobispo ng Maynila, Francisco de la Cuesta, ay ibinigay ang kanyang baston sa mahal na birhen. Kaya naman masasabi na karapat-dapat ang mahal na birhen sa kanyang titulo, bukod sa kanyang titulong Nuestra Señora de los Desamparados, yung kanyang titulong La Gobernadora de Manila, na ibig sabihin nito na ang mahal na birhen ay namumuno o nangunguna sa mga Manilenyo at karapat-dapat lang din naman siya na parangalan ng mga taga Maynila at bagkus ganun din ng mga Pilipino. Kaya naman po kami po pinapakilala po namin ang aming pinagmamalaking simbahan, ang aming pinagmamalaking pamayanan na yun na nga sobrang tagal na at sobrang tanda na. Talaga namang mayaman sa kultura, mayaman sa kasaysayan, at mayaman din po sa tradisyon at kaugalian ng mga na makikita pa rin hanggang ngayon sa ng mga Pilipino. Makikita po natin sa iba't ibang distrito ng Maynila o sa 14 na distrito ng Maynila, namumukod tangi ang Santa Ana. Syempre bukod po sa Intramuros, di ba? Ang Santa Ana ay diniklara bilang heritage zone. Kaya naman po iba yung atmosfera, iba yung spiritual na atmosphere na inyo pong mararanasan. No? Nakagaya rin po ng aming naranasan. Kami na po na mga tubong Santa Ana, mas lalo higit ang spiritual nourishment na mararanasan ng mga magiging deboto kung kayo po ay magpupunta o dadalaw sa aming simbahan. Amen. Brother Erwin, meron din po ba kayong sa ilang salita? Paano niyo po masasabi na ang dambana ng Our Lady of the Bando na isang tanda ng pananampalataya sa mga taga Maynila at sa mga debotong dumarayo dito? Opo. Importante po ang kaalaman natin sa mga parokya at simbahan. At ito po ay isa sa bukod tangi na meron ang simbahan ng Santa Ana, ang National Shrine of Our Lady of the Abandon. Hindi po magtatagal ang parokya in its physical structure na 446 years kung without, of course, the intercession of Our Lady of the Abandon. Kaunting trivia lang po, ang simbahan po ng Santa Ana, ang simbahan po sa Maynila during that pre-war and World War II na hindi po napasabog ng mga Japanese soldiers. At ito po ay naging kanlungan ng mga American soldiers bilang ginawa nila itong temporary hospital para sa mga may sakit at the same time sa mga naanuhan ng mga gera that time. So ito po ay sa pamamagitan ng mga milagro ng mahal na birhen ng ina ng walang magpo. At ngayon sa kasalukuyang panahon, marami pong pagsubok ang nadadaanan ng aming simbahan, ng aming dambana. Since we are a heritage church at the same time with two national cultural treasures, these physical structures of the church
has been challenged or threatened by constructions, no, nearby. And last year, we attended some hearings, no, sa City Hall regarding yung sa constructions nga po sa malapit sa simbahan. At may mga karanasan ang mga pare na may mga pagyanig sa simbahan. So yun po yung isa sa mga pinangangambahan po namin sa nearby barangays po sa parokya, sa aming simbahan, na mahinto yung ganoong construction. So sa at yan po ay isa sa aming dinudulog sa Mahal na Birhen na magkaroon ng maayos na proyekto para doon, para hindi apektado po yung physical structure ng simbahan. At the same time, alam na namin na may mga bisita or deboto na pumupunta everyday sa simbahan. Bukas po ang Camarin de la Virgen, bukas po ang parish office para mag-accommodate po sa aming mga bisita. Sila po ay aming binibigyan pansin at pinapaliwanagan tungkol sa makulay na kasaysayan at tradisyon ng aming national shrine. So, sa mga nakikinig po sa atin, so pwede po kayong pumunta, inform niyo lang po kami para kung marami po kayo, kasi talagang marami pong bumibisita sa aming dambana, mga estudyante, mga taga-ibang lugar, basta magsiset lang din po ng appointment sa parish office. So kami ni Kuya James, isa po kami sa facilitator po sa Camarin, at sa kumbento si Kuya James po. So open po kami ang simbahan sa kanino man, bilang Church of the Poor at simbahan ng lahat ng tao na namiminto sa Mahal na Beer. Yun lang po. Ayan. Amen. So maraming salamat po maraming salamat po sa inyong dalawa, no? So Yeah, Ivan, may challenge ka ba dyan? siyempre po, ang challenge po natin sa episode na ito ay i-promote po natin yung kanilang national shrine. At siyempre po, paano po yun? Pwede po natin gawin yun sa pamamagitan po ng pagdalaw po sa kanilang dambana. At siyempre po, pwede rin po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-follow sa kanila pong Facebook page. So, meron po silang Facebook page, ang National Shrine of Our Lady of the Abandoned, Manila. So, tulungan po natin sila sa pag-promote po ng kanila pong debosyon sa Mahal na Birhen. So, yun lamang po. Ano pong Yeah. nangyayari kapag di ginagawa yung ating challenge? Nako, papangit kayo habang Nako, ayaw po niyo mangyari yun. Di po ba? So, tuloy po natin ang ating mga challenge sa ating mga kamanlalakbay. Amen. Amen po, no? Sa ngalan po ng ating rektor ng Pandaigdigang Dambana, si Father Nante Tolentino, kasama po si Brother Kendrick Ivan Panganiban, ang secretary ng ACSP, kasama din natin dito ang ating isa sa ating mga lay host din natin, si Miss Rita Curcio, no? Kami po ay nagpapasalamat po sa National Shrine of Our Lady of the Abandoned dyan sa Santa Ana, Manila, sa pangunguna ng inyong parish priest at ng ating di mga nakasama dito sa ating episode. Sa dalawang episode na ito, si Brother James at Brother Erwin, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi, sa inyong pamamahagi ng debosyon sa ating mahal na ina. No, nawa tayo mga kamanlalakbay, sinasabi nga natin, patuloy tayong magpaampon sa ating mahal na ina. No, siya magdadala sa atin sa ating kapatid na si Jesus. Patuloy tayong magpaakay sa kanya patungo sa kabutihan at paggawa ng kabanalan. Kaya naman pagdasal natin ang bawat isa na nawa sa ilalim ng manto ng ating mahal na ina, tayo'y magkita-kita, tayo'y sama-samang magpurit, magpasalamat sa Diyos at mahalin ang ating mahal na ina, ang ina ng walang mapag-ampon. Dimuko po kayo mga kamanlalakbay para sa paggagawad ng pagbabasbas. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyong lahat.